Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na fantasy thriller na Pinamagatang. Nagbubukas ang pelikula noong siya ay bata pa lang. Si Yan ay may kakayahang makita ang mga pulang linyang nag-uugnay sa mga taong nagkaroon ng malalapit na relasyon. Noong bata pa siya, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga linyang iyon, pero alam niya na siya lang ang nakakakita nito. Kalaunan, habang siya ay tumatanda, naintindihan niyan kung ano ang ibig sabihin ng mga linyang iyon at gumuhit siya ng mga larawan para ipakita ang kanyang nakikita. Isang araw, sa pamamagitan ng kanyang mga guhit, nadiskubre ng kanyang ina na may relasyon ang kanyang ama sa kanyang tiyahin at nagdesisyon itong saksakin siya. Matapos mamatay ang kanyang ama, nalaman niya na ang kanyang kakayahan ay isa palang sumpa at nagdesisyon siyang ihiwalay ang sarili upang maiwasang masaktan ang ibang tao. Pagsapit ng kanyang pagtanda, lubos na siyang nadepres at nagpasya na wakasan ang lahat. Gayunpaman, gaano man karaming beses at paraan niyang sinubukang gawin iyon, hindi niya kailanman natapos ang kanyang plano. Lumalabas na, bukod sa kakayahang makakita ng pulang sinulid, si Yan ay immortal din kaya, dahil kailangan niyang mabuhay kasama ang bigat na iyon, inilaan niya ang kanyang buhay sa pagtuklas kung bakit lumitaw ang mga linyang iyon. Ang kuryosidad na malaman kung sino ang lumikha ng mga sinulid at kung sino pa ang nakakakita nito ay nagtulak kaya na magsimula ng investigasyon. Dahil sa mga kasagutang iyon, marahil ay matutuldukan niya ang kanyang sumpa. Isang araw, nakatanggap siya ng pagbisita mula sa isang babae na nakatira sa gusali sa tapat ng kalsada, ngunit nagpasya siyang huwag buksan ang pinto. Matapos pindutin ng ilang ulit ang doorbell at baliwalain, umalis siyon ngunit nag-iwan ng supot ng prutas bilang regalo sa kanyang kapitbahay. Pagkatapos ng ilang taon ng pagkain ng dilatang peach, tuwang-tuwa siyan sa pagkain ng sariwang prutas at napagtanto niya ang mga kasiyahang nawawala sa kanya dahil pinili niyang ikulong ang sarili sa loob ng bahay. Nang araw na iyon, habang umaakyat sa hagdan papunta sa terasa ng paaralan, inatake si Son ng isang grupo ng mga babae, at sa halip na tulungan siya, sinipa ni Hi ang kanyang kaklase. Hinila ni Hai si A sa buhok at tinakot itong ihulog mula sa gusali kung isusumbong niya sa prinsipal ang pambubuli ng kanyang mga kaklase. Samantala, ang kanyang tiyuhin, na isang pulis, ay nag-imbestiga sa kaso ng isang 29 anyos na babaeng natagpuang walang buhay sa kanyang kwarto. Sa gabi, nadiskubre niya na nag-iwan muli ng prutas ang kanyang kapitbahay. At habang binabasa ang sulat na iniwan niyon, napanood niya sa balita ang tungkol sa kaso. Iniulat ng reporter na natagpuan ang biktima na may mga marka sa liig sa loob ng kanyang apartment, at ayon sa pulisya, may malinaw na senyales ng sapilitang pagpasok. Habang nanonood sa GE, napansin niyan ang isang nagmumotorsiklong papalapit sa gusali at nakita niyang may isang pulang linya lamang ito sa ulo. Ilang oras ang lumipas, muli niyang narinig ang tunog ng motorsiklo. Nang sumilik siya sa bintana, nakita niya ang parehong lalaki na pumapasok sa gusali kung saan nakatira si Yun. Nag-aalala sa kaligtasan nito, tumawag siya sa pulis para i-report ang pangyayari, ngunit nadiskubre niyang si Yun pala ang taong konektado sa biker. Nang makita niya ang mga ito na nagyakapan, nagulat siya at ibinaba ang telepono, lubos na naguguluhan at nawawala sa sariling pag-iisip. Kinabukasan, matapos ang mahabang gabi sa trabaho, umuwi si Han at natuklasang hindi pumasok sa paaralan ang kanyang pamangkin. Nang makita niyang may sugat ang dalaga, nalaman ng detective na inatake ito, ngunit tumanggi si Son na magbigay ng detalye. Habang nasa balkonahe para magpahangin, napansin ni Han ang bintana niyan at nagtaka kung bakit may karton na nakatakip. Nang malaman niyang nakatanggap ng tawag ang istasyon ng pulis mula sa apartment na iyon kagabi, nagpasya siyang pumunta roon at pinindot ang doorbell. Sa pamamagitan ng pifol, nakita niyan ang daan-daang linya sa ibabaw ng ulo ng lalaki, ngunit nagpasya pa rin siyang buksan ang pinto para magpaliwanag. Matapos ipaliwanag ang kanyang pagkakamali, isinara ng dalaga ang pinto at umalis si Han. Nang gabing iyon, habang kumakain, nalaman niyang ang biktimang natagpo ang walang buhay sa kanyang apartment ay may ex-boyfriend na nakatira sa parehong gusali niyan. Naniniwala na posibleng sangkot ang lalaki sa kaso, nagpasya si Dong na pasukin ang apartment nito ng madaling araw, at sa tulong ng flashlight, natagpuan niya ang isang storage room na puno ng kahina-hinalang gamit. Sa sandaling iyon, kinuha ni Dong ang kanyang cellphone at tinawagan ang detective, ngunit inatake siya ni Jung gamit ang metal bar.
Nang makita ang lalaking papalapit, sinubukan ni Dong na umiwas ngunit tinamaan siya sa ulo at nawalan ng malay. Nang maramdaman ni Han na nasa panganib ang kaibigan, mabilis siyang nagmaneho papunta sa gusali. Matapos itali ang pulis, nagsuot ng helmet si Jung at nagtungo sa gusali sa tapat ng kalsada. Nang makita ito, muling nakaramdam siya na nasa panganib ang kanyang kapitbahay, kaya kinuha niya ang kutsilyo sa kusina at sinundan ang biker. Gayunpaman, paglabas niya ng gusali, nakaranas siya ng panic attack at nawalan ng malay. Pagbukas ng pinto, natuwa si Yun na makita ang kanyang nobyo, ngunit napansin niyang iba ang ekspresyon nito at bigla siyang sinakal. Biglang dumating si Yan, ngunit nanigas siya sa takot at hindi makagalaw. Sa sandaling iyon, kinuha ng kriminal ang kutsilyo mula sa kanyang kamay at sinaksak ang dalaga. Nang makita niyang sugatan ang kanyang kapitbahay, sinaktan ni Yun ang kriminal at sinubukang tulungan si Yan, ngunit muli siyang inatake ni Jung. Eksaktong dumating si Han, ipinarada ang kotse sa tabi ng gusali at pumasok sa apartment ni Yan matapos makita ang pintong nakabukas. Pagsilid sa bintana, inilabas niya ang kanyang baril at tinutok sa lalaki. At nang tatangkain na nitong saktan muli si Yan, pinaputukan siya ng detective. Ilang segundo bago siya mawala ng buhay, nakita niyang naglaho ang linya sa ibabaw ng kanyang ulo at nagsimulang ngumiti. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang ambulansya at dinala si Yun sa ospital. Matapos iligtas ang kanyang kaibigan, pumunta si Hong kay Yan upang makipag-usap at ibalik ang kanyang salaming pang-araw. Biglang lumitaw si Son at nadiskubre ng detective na magkakilala pala si Yan at ang kanyang pamangkin. Ayon kay Son, magkaklase sila noong elementarya hanggang sa iwan siya ng kanyang ina, ilang sandali matapos pumanaw ang kanyang ama. Matapos gamitin ang kanyang kakayahan para iligtas ang isang tao, nagbago ang pananaw ng dalaga sa mga pulang linya at nagpasya siyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Ilang oras ang lumipas, habang malapit ng sumikat ang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero at natuklasan niyang may isa pang tao na may kaparehong kakayahan. Kinabukasan, pagdating niya sa paaralan, nadiskubre ni Son na binuksan ni Hee ang kanyang locker at nakita ang isang liham na natanggap niya. Ipinahiya siya sa harap ng buong klase kaya inatake ni Son ang estudyante at sinubukang bawiin ang sulat, ngunit itinumba siya ni Hee at sinimulang bugbugin. Nang pumasok sa silid-aralan at makita ang dalawang estudyanteng nag-aaway, ipinagtanggol ng guro si Son at pinayagan itong umuwi ng maaga. Habang iniimbestigahan ang apartment ni Jung upang malaman kung bakit niya inatake ang sariling kasintahan, natagpuan ni Han ang storage room kung saan nakatago ang mga kahina-hinalang gamit at napansin niyang puno ng guhit ng pulang linya ang mga dingding. Pag-uwi niya, sinuot ni Son ang salamin na nakita niya sa paaralan at nagsimulang makita ang isang kawad sa ibabaw ng kanyang ulo. Nang tingnan niya ang kanyang tiyuhin habang suot ito, nakita niya ang daan-daang linya at napasigaw sa takot. Sa gulat sa kanyang bagong natuklasan, naglakad ang dalaga sa kalsada habang pinagmamasdan ang mga tao at sinusubukang intindihin kung ano ang ibig sabihin ng mga pulang linyang iyon. Sa kanyang pagmamasid, napansin ni Son na ang ilang mga kawad ay magkaugnay at nagtataka kung ano ang koneksyon ng mga taong iyon. Ilang oras ang lumipas, tuluyan niyang naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga linya at pumasok sa paaralan ng may kumpiyansa. Pagdating niya, nadiskubre niyang isa sa mga kakaunting tao sa paaralan na walang naging relasyon ay ang kanyang guro, habang si Hee naman ay may napakaraming koneksyon ng pulang linya, kahit sa mga guro. Nang araw na iyon, ipinakilala ni Guro Gujin sa mga estudyante ang kanilang bagong kaklase na si Yan at agad siyang pinagtawanan ni Hai. Dahil nag-aalala sa ikinikilos ng kanyang pamangkin nitong mga nakaraang araw, nagpasya si Han na pumunta sa paaralan upang kausapin ang guro. Matapos makakuha ng ilang impormasyon tungkol kay Son, tinanong ng detective kung kilala ni Gu Geve si Jung dahil naging guro ito ng matematika sa paaralan hanggang noong nakaraang taon. Nang malaman niyang kriminal ang dati niyang kasamahan, nagulat si Gu Geve at nang tanungin, sinabi niyang hindi madalas magsuot ng salamin si Jung. Sa terasa, nang muli siyang atakihin ni Hee at ng kanyang grupo, handa na si Son na gamitin ang kanyang alas, ngunit dumating si Yan at pinigilan siya. Sa pagtatangkang ipagtanggol ang kanyang kaklase, hinarap niyan si Hee at tinakot itong tatalon silang dalawa mula sa terasa kung hindi niya sila titigilan. Matapos halos mawala ang kanyang buhay, nagpasya ang estudyante na umalis at inutusan siya na huwag nang makialam muli sa kanyang mga gawain.
Kinagabihan, sinundan ni Son si Hee upang mag-ipon ng ebidensya sa pakikipag-ugnayan nito sa guro at nasaksihan niya ang dalawa na pumapasok sa isang hotel. Nang matanggap ang litrato, sinabi ni Hee na kung kumalat ang larawan, ang guro lamang ang mapaparusahan dahil menor de edad pa ang babae. Matapos basahin ang mensaheng ito, nagsimulang mag-isip si Son ng ibang estratehiya at direktang ipinadala ang larawan sa guro kapalit ng 20 milyong won na cash. Balak ni Son na gamitin ang pera para lumipat sa ibang lungsod dahil ayaw na niyang tumira sa kanyang tiyuhin, lalo na't ayaw na rin niyang pumasok sa parehong paaralan. Habang magkasama silang pumunta sa banyo, napansin niya na may bagong salamin si Son at agad niyang napagtanto na nakikita rin nito ang mga pulang linya kapag suot iyon. Sa gulat, nagtanong si Son upang makumpirma na kaya ring makita niyan ang mga linyang iyon at ibinunyag niyang nakita lang niya ng aksidente ang salamin sa paaralan. Ayon kay Yan, suot ni Jung ang salamin ng siya ay mamatay na nagpapahiwatig na maaaring delikado ang bagay na iyon. Kahit matapos marinig ito, pinili pa rin ni Son na samantalahin ang kanyang bagong kakayahan dahil ito ang pinakamagandang pagkakataon niya para maghiganti sa mga taong nanakit sa kanya. Kinagabihan, nasa bahay si Son ng bago niyang nobyo nang makatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang guro na pinapapunta siya sa bubong ng paaralan hating gabi para kunin ang pera. Ang hindi alam ng dalaga, nasa isa sa mga cubicle ng banyo, si Hai nang mag-usap sila ni Ian tungkol sa mga pulang linya. Kaya alam nito ang tungkol sa kapangyarihan ng salamin. Sinundan ni Hee ang dalaga papunta sa arcade. At habang kumukuha ng litrato si Son kasama ang kanyang nobyo, ninakaw ng estudyante ang salamin mula sa kanyang bag nang mapansin niyang nawawala ang salamin. Nagpanik si Son at bumalik para hanapin ito, ngunit hindi niya ito makita kahit saan. Tinawagan ng babae si Yan at inakusahan itong ninakaw ang kanyang salamin, ngunit nagpasya pa rin siyang pumunta sa paaralan upang makipagkita sa kanyang guro. Gayunpaman, pagdating doon, nadiskubre ni Son na nagsinungaling ito tungkol sa pera at niloko lang siya para subukang kumbinsihin na itago ang kanilang relasyon. Kung kumalat ang litrato, hindi lamang mawawala ng trabaho ang guro, kundi mawawala rin sa kanya ang kanyang asawa at mga anak. Gayunpaman, nagpumilit si Son na matanggap ang 20 milyon bilang bayad. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nakatanggap ng mensahe ang lalaki mula sa kanyang asawa at nalaman nitong natanggap na nito ang litrato. Dahil sa galit, itinulak niya si Son mula sa terasa. Iniisip na siya ang may kasalanan sa pagkasira ng kanyang kasal. Pagdating niyan sa paaralan upang hanapin ang kaibigan, nakita niyang bumagsak ito sa lupa at nadiskobring nagkaroon ng malubhang aksidente si Son. Sa takot, tinawagan ng dalaga ang ambulansya at sinamahan si Son sa ospital, ngunit hindi na siya na-revive ng mga doktor. Nang malaman ni Han na nasa ospital ang kanyang pamangkin, labis siyang nalungkot at sinisi ang sarili. Iniisip na sinubukan nitong tapusin ang lahat, ngunit tiniyak niyan sa kanya na itinulak si Son ng isang tao. Kinabukasan, pagdating sa paaralan, tinanong si Guro Kim tungkol sa petsa ng kanyang kasal at sinabi nitong nakansela na ang kanyang engagement. Dahil hiwalay na siya sa kanyang fiance, lumipat si Kim sa bahay ng kanyang kapatid na babae at nagdala ng stuffed rabbit bilang regalo para sa pamangkin. Sinabi ng lalaki na 1 linggo lang siya mananatili dahil plano niyang lumipat sa Canada sa loob ng ilang araw. Nang araw na iyon, pagdating sa paaralan, umakyat si Ian sa terasa kung saan niya nakilala si Kyung-il. Kahit hindi sila malapit ni Ian, ipinakita ng dalaga ang interes na malaman kung sino ang nagtulak sa kanya dahil obsessed siya sa lahat ng uri ng investigasyon. Sa oras ng pahinga, nakakita si Professor Kim ng pares ng salamin sa kanyang mesa. At matapos itong isuot, nagsimula rin siyang makakita ng mga pulang linya. Biglang pumasok si Han sa silid at humingi ng permiso na makausap si Miss Gin. Naniniwala ang guro na tumalon ang dalaga mula sa terasa at sinisisi ang sarili sa hindi pagkakaalam na may pinagdaraanan itong psikolohikal na problema, ngunit iginiit ng detective na itinulak ang kanyang pamangkin. Tinanong niya ang kinaroroonan ni Hei dahil nalaman niyang sinusundan nito si Son, ngunit sinabi ng guro na hindi pumasok sa paaralan ang dalaga noong araw na iyon na lalong nagdulot ng hinala. Sa pagtatangkang makakalap ng ebidensya tungkol sa kaso, nagpasya si Han na imbestigahan ang nobyo ni Son. Ayon kay Gi, matapos makuhanan ang mga litrato, umalis ang dalaga at desperadong hinanap ang kanyang salamin.
Sa panonood ng footage mula sa kikitis ng tindahan, nakita ng detective ang eksaktong sandali ng kunin ni Hee ang bag ng kanyang pamangkin at nakawin ang salamin sa loob. Kinagabihan habang naghahapunan, suot ni Kim ang kanyang bagong salamin at napansin niyang may maraming pulang linya sa ulo ng kanyang bayaw. Nang tanungin siya tungkol sa pagtatapos ng kanyang engagement, ibinunyag ng guro na isang araw pag-uwi niya mula sa trabaho, nadatnan niya ang kanyang asawa sa kama kasama ang kanyang kaibigan. Pagkatapos, nag-usap sa labas si Nayong at ang kanyang bayaw at nadiskubre ni Kim na may relasyon ito sa isang residente ng gusali. Pagbalik nila sa apartment, pinindot ni Kim ang buton para sa ikaapat na palapag at pagkabukas ng pinto. Tumuturo ang pulang linya sa apartment kung saan nakatira ang kalaguyo ni Yao. Sa puntong iyon, sinubukan niyang bumaba ng elevator, ngunit hinila siya pabalik sa ika-negatibo 1-0 palapag. Kinabukasan, pag-uwi niya kasama ang kanyang kapatid at pamangkin. Nakakita si Kim ng isang kahon na nakapangalan sa residente ng 4,001 at nagpasya siyang bumaba upang personal itong ihatid at alamin kung sino ang lihim na karelasyon ng kanyang bayaw. Ilang araw ang lumipas, kumalat sa buong paaralan ang litrato ni Nahi at ng guro, at parehong estudyante at guro ay nabigla sa balita. Matapos mawala ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay, nilamon siguro si Ing-Yvette ng matinding pagkakasala at kahihiyan. Kaya, nagpasya siyang tapusin ang lahat. Matapos bisitahin ang lugar ng insidente, hinanap ni Han si Yan sa paaralan at tinanong kung alam niya kung bakit bumalik sa paaralan ang kanyang pamangkin sa gabi ng trahedya. Sa puntong iyon, hiniling ng dalaga sa detective na hanapin ang salamin ni Son dahil makakatulong iyon upang maintindihan ang nangyari noong gabing iyon. Samantala, sinusundan ni Kim si Yong at nadiskubring nasa isang mamahaling restoran ito kasama ang kanyang kapitbahay mula sa 4,001. Determinado siyang ilantad ito, tinawagan ng guro ang kanyang bayaw at tinanong kung nasaan ito. Ngunit nagsinungaling si Yong at sinabing wala siya sa Seoul. Matapos patunayang isa itong sinungaling, bumalik si Kim sa bahay at makalipas ang ilang oras ay pumunta sa hotel kung saan nanunuluyan si Yong kasama ang kanyang kalaguyo. Nang mabisto, sinubukan ng lalaki na magpaliwanag upang kumbinsihin ang kanyang bayaw na itago muna ang relasyon hanggang magkaroon siya ng oras na makipag-usap kay Ryong. Kinabukasan, nag-empake si Kim upang umalis at nagpaalam sa kanyang kapatid dahil hindi niya alam kung kailan sila muling magkikita. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit sa trabaho, nakatanggap ang guro ng mensahe at nalaman na nabangga ng kanyang kapatid ang kotse ng kapitbahay. Matapos ipaalam sa kanya ang pagtataksil, kinuha ni Ryong ang kanyang sasakyan at ilang beses na binangga ang sasakyan ni Chin na lubhang natakot sa pag-atake. Habang sinusubukang pakalmahin ni Kim ang kanyang kapatid, dumating si Yong sa lugar at sa halip na panigan ang kanyang asawa, dali-dali niyang nilapitan at inalagaan ang kanyang kabit. Galit sa ganitong asal, sinuntok ni Kim ang kanyang bayaw, ngunit pinigilan siya ng kanyang kapatid. Pagkaalis ng mag-asawa, isiniwalat ni Ryong ang totoo sa kanyang kapatid. Sinabi ng babae na siya ang tunay na kabit dahil kasal si Yong kay Cheren. Matapos malaman ni Kim ang katotohanan, nagpasya siyang tapusin ang relasyon nila ni Ryong at nagwala ang babae. Matapos matagpuan ang diary ng kanyang pamangkin, nalaman ni Han na ang salamin na suot nito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang makakita ng isang bagay na walang ibang nakakakita. Kaya't nagpasya siyang tanungin si Ian upang malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga guhit na iyon. Pagkarinig sa paliwanag nito tungkol sa kahulugan ng mga pulang linya, sinabi ng detective na parang katawa-tawa ang kwento, ngunit naniniwala siyang hindi nagsisinungaling si Ian. Nang sumunod na weekend, nagkaroon ng trabaho si Yan bilang receptionist sa Mian Hotel at ginugol ang buong gabi sa front desk habang sina Detective Han at Dong ay nagsasama-sama ng lahat ng impormasyong nakalap nila upang malaman kung sino ang nagtulak kay Son mula sa terrace. Sa pamamagitan ng pagkokonekta ng mga larawan ng lahat ng kasangkot sa iisang mural, dumating sila sa konklusyon na si Professor Sing Jin ang nagtapos sa lahat dahil sa kanyang pagkakasala matapos itulak ang babae. Noong linggo, binisita siya ng dalawang kaibigan mula sa paaralan na nagpasyang samahan siya sa trabaho. Nang makita niya ang isa sa mga kliyente na kinuha ang susi at umakyat sa kwarto, nakilala siya ni Kyung Eve at sinabi nitong nagtatrabaho siya sa administrasyon ng paaralan. Pagkatapos ng ilang oras na nag-iisa sa kanyang kwarto, umuwi si Mung at pinagmamasdan ang lungsod gamit ang kanyang salamin upang makita ang milyon-milyong pulang linya na lumulutang sa himpapawid.
Pag-uwi niyan, binuksan niya ang gisi at nalaman na may panibagong biktima na napatay noong nakaraang gabi. Nahuli ang salarin malapit sa pinangyarihan at buong ngiti niyang inamin ang lahat ng ginawa niya. Sa pagtingin sa mga imahe ng kriminal, napansin niya na suot nito ang pares ng salamin na kapareho ng kaison at napagtanto niyang may iba pang mga salamin na nagbibigay sa nagsusuot ng kakayahang makita ang mga lines. Noong Lunes, pagkatapos ng klase, nilapitan ni Yin si Ian at inanyayahan siyang bumisita sa kanyang swimming school. Naalala niyang sinabi ni Ian na gusto nito ang mga tahimik na lugar at sinamantala niya ang pagkakataon na makasama ito ng mag-isa. Mula nang unang makita ni Yin si Ian, nagsimula na siyang magka-interes dito. At salamat kay Kyung Ifin, nakakita siya ng pagkakataon para mapalapit sa dalaga. Kahit walang kaalaman, nakaramdam siya ng matinding pagnanais na tumalon sa tubig at agad na pumasok sa pool si In upang pigilan siyang malunod. Habang naghihintay na matuyo ang kanilang mga uniforme, kumain sila ng instant noodles at ikinuwento niyan ang kanyang kakayahang makakita ng mga pulang linya sa ulo ng tao. Ipinahayag ng dalaga na tulad niya, wala ring pulang sinulid sina In at Kyungjin. At kahit hindi niya lubos na naunawaan ang ibig sabihin ng mga linyang iyon, sinabi ng binata na naniniwala siya sa kanya. Kinabukasan ng weekend, muli na namang nag-book si Mung ng room 206 sa Mason Hotel. At habang naglilinis ng pasilyo, narinig niyan ang sigaw ni Mung sa sarili habang nakatingin sa salamin na parang may pinapraktisang sasabihin sa isang tao. Ilang buwan na ang nakalipas, sa parehong silid, natagpuan ng babae ang salamin na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang lines. Simula noon, naging hilig na niya ito. Paborito ni May ang manood ng mga customer sa room 205 sa pamamagitan ng butas sa pader. Ngunit nang makita niya si Ginoong Lee sa kabila, nagulat siya. Mula nang una niya itong makita, nahulog ang loob ni Mung sa guro ng musika. Nang malaman niyang nakikipagkita ito kay Kalin, labis siyang nasaktan. Sa sandaling iyon, bumaba siya sa reception at sinabi niyang gusto niyang i-extend ang kanyang pananatili hanggang kinabukasan. Pagkatapos, nang dumating si Kalin para makipagkita muli kay Lee, hinampas siya ni Mung gamit ang fire extinguisher at isinuot ang mga damit ng babae upang makipagkita sa guro ng musika. Nang makita siya ng kanyang katrabaho sa silid, nagtaka si Lee at lalo pang nalito nang magsimula itong magbanggit ng mga linyang pinapraktis nito sa harap ng salamin. Nang lapitan siya ni Mung, itinulak siya ni Lee at tumayo upang umalis, ngunit nawalan ito ng malay bago makarating sa pinto. Matapos ibalik ang guro sa kama, ipinahayag ni Mung na nilagyan niya ng sleeping pills ang kanyang inumin at niyakap si Lee habang hinihintay itong magising. Ngunit napansin niya ang mansa ng dugo sa unan at nataranta dahil hindi niya intensyong patayin ang lalaking lihim niyang minahal. Nang mawala ang pulang sinulid, nakonsensya si Mung at ginamit ang stapler upang paulit-ulit na saktan ang sarili. Makalipas ang ilang oras, nakalabas si Kalin mula sa kanyang silid at nakita si Ian na tinulungan siyang makawala sa pagkakatali. Pagpasok niya sa room 205, natagpuan niya ang bangkay ni Professor Lee. Pagdating ni Han, nakita niya ang bangkay ni Mayong at hinanap ang kanyang salamin sa bawat sulok ng silid, ngunit hindi ito natagpuan. Sa pag-uusap nila ng detective, sinabi niya na laging nakasuot si Mung ng salamin kapag nasa trabaho at ipinahayag na nakakaapekto ito sa isipan ng nagsusuot. Ayon sa kanya, iisang pulang linya lang ang meron si Mung at hindi ito konektado kay Lee, kaya't imposibleng malaman kung ano ang nagtulak sa kanya sa pag-atake. Pagsapit ng gabi at umalis na ang lahat ng pulis, bumalik si Detective Han sa hotel at nagpasya na alisan ng tubig ang bathtub kung saan natagpuan ang katawan ni Mai. Sa paggawa nito, natagpuan niya ang salamin na suot ng babae at isinuot ito sa kanyang mukha. Humarap siya sa salamin at nakita niya na ang mga pulang linya na sinasabi ni Ian. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.